Hindi magkanta-kanta na kon background music pa. Kanyang record na video na. Labra, putoy! Hoy! Hoy! Labra, putoy! Hoy! Dad, ilabiya. Nabukas lahat ng ilaw. Nabukas lahat ng ilaw. Dad, ilabiya. Labra, putoy! Oy! Pagalitan ng daddy ko, bukas lahat ng ilaw eh. Labra, putoy! Oy! Labra, putoy! Solar yan guys, oh. Solar yan, solar lights. Wala na kami pera pambayad sa bill ng kuryente. Wala nang trabaho yung daddy ko eh. Farmer na lang daddy ko. Farmer. Kapatid ko wala rin eh. Walang narating sa buhay. Yung una pa kasi yung barkada. Bulakbol ba? Wala rin narating. Pasalamat na lang kita ko eh. Okay lang kahit walang makain, basta kita ko. Labra pa to, may gamaya. Anong oras yun? Alas 12:29 ng hating gabi. 12:29 midnight guys. Hating gabi na. Ang galauna na eh. Alas 12:30. Wala. Dito pa rin. Ito bahay ko to guys. Sarili kong bahay ito. Pinagawa ito sa akin ng nanay ko tsaka daddy ko nung 17 years old ako ay. Ngayon 2023 28 years old na ako ay. 28 anyos ay. Matagal na tong bahay ko na to ay. Regalo sa akin to ng nanay ko tsaka daddy ko sa birthday ko nung 17 ako. 17 years old. Kasi gusto nila dito ako kasi dun daw kasi sa Kalibo kasi noon maraming riot noon, mga rambulan na yan noon. Sa Kalibo maraming rambulan, mga away guloy. Hindi pa kasi city yung Kalibo noon ay. Nung huli lang ginawang city kasi di ko rin alam eh. Basta noon uso yung mga rambulan sa Kalibo, mga away-away ay. Uso talaga noon ay. Sabi ng nanay ko at daddy ko, dito na lang ako sa probinsya, sa baryo, sa Mabilo, Guok, sa Washington, Aklan. Sa probinsya kami guys. Baryo kami, probinsya. Dito kasi halos magkakamag-anak naman kami dito. Kung sakaling emergency ay lapit lang ako sa mga pinsan ko ay. Sa mga tita ko. Doon kasi sa syudad ay magulo doon, iniiwasan namin yung gulo eh. Baka madamay kami kasi marami talaga rambulan doon. Mga gulo na yan, away na yan, mga trip na yan, lalo na sa gabi eh. Uso yan noon eh. Ngayon hindi na pwede yan, mahigpit na ngayon. Mga trouble na yan, mahigpit na ngayon eh. City na yung Kalibo ngayon, kaya 4 lanes na nga eh, ganda na eh. Marami na rin, may bago pang hospital na pinagawa. Marami ng hospital ng Kalibo no? So, marami ng pulis, damay na yung army. Kaya yung gulo na yan, bawasan yung mga gulo. Ito bahay ko sarili guys, sarili ko tong bahay, kaya
Ganda naman, pinaganda ng nanay ko eh. Yung ginastasan lang ng nanay ko dito, yung pintura, tsaka yung mga solar lights, ilaw, kama, mga speaker. Yung daddy ko naman, ginastas niya dito yung lupa, tsaka bahay. Palangga ako ng magulang ko, parents ko, kaya nung namatay sila, pinaglalaban ko talaga kasi karapatan din nila yun kasi binaboy sila eh. Kaya pinaglalaban ko yung parents ko kasi hindi ko talaga nagawang tiisin kasi may kakayanan naman ako makipaghiganti eh. Pinaghiganti ko na lang. Hindi ko nagawang tiisin yung parents ko eh. Ay, nananahimik lang kasi kami, ay inunahan kami, ay yun. World War III, digmaang pangkalahatan. Ang topic natin, wag niyong baguhin. Ang topic natin itong bahay ko mismo. Ayan guys, yung bahay ko. Ay, pinaganda yung nanay ko eh. Pintura, may sira na nga ako, yun. Kasi tagal na to eh. Tagal na tong bahay ko. Mahigit 1 dekada na to eh. Pinaganda ng nanay ko. Wala, ako lang mag-isa dito. Ako lang mag-isa dito sa bahay ko. Kasi ayaw na nilang may kasama ako kasi sa triski na yan tsaka sa nangyari sa pamilya namin eh. Sa mga kamag-anak namin kasi nagka-trouble eh. Merong trouble nangyari sa pamilya namin eh. Ayaw mo na nilang barkada-barkada sa ngayon eh. Mahirap na daw. Baka madamay kami. Kami lang muna sa ngayon kasi mayroon kaming kalaban eh. Mahirap na. Marami kasing paraan yung pagpatay na yan eh. Mahirap na. Yan. Oh. Ganda naman yung bahay ko. Wala, ako lang mag-isa dito eh. Ako lang mag-isa. Kasama ko yung aso ko, 2. Si Labra at si Poto eh. Yun. 2 lang sila. Wala pa nga nakain yun, walang hapunan eh. Naubusan, pinakain ko kaninang corn beef ay kulang yun kasi 1 lata lang eh. Maliit. Kay Labra lang yun eh. Si Potoy walang hapunan yun eh. Bukas pakainin ko silang steak kay steak yawa nga ito uga nga steak ito sanda. Ay tala takilit. Ay tala na. Pag uwi ng daddy ko galing sa Isabela ngayong 2023 ay pakiusapan ko yung daddy ko na paggawa ulit ako ng panibagong bahay. Diyan lang sa gilid ay extension ng bahay ko na to eh. Pakiusapan ko na, Dad,
paggawan mo naman extension yung bahay ko kasi gusto kong malaki. Tagal na rin kasi itong first na bahay ko. Mahigit 15 years na yata, 15 taon na 15 years. Pag uwi ng daddy ko, pag-isapan ko siya, Dad, paggawan mo ulit ako ng extension ng bahay ko. Gusto ko palakihin yung bahay ko. Mag-aasawa na guys dalawa agad usawahin ko kasi Muslim ako Dalawa agad usawahin ko. Ganon talaga, lalaki tayo prospect ko na asawahin si Sarah at si Jenny. Yung dalawang yun, palahian ko yan mag-breed tayo. Magandang lahi, tsaka gwapo, maganda. Breed. Hybrid Hindi. Mas mataas pa doon. Yung perfect breed. Hindi sacred breed. Sagradong lahi. Paggawa extension ng bahay ko kasi mag-asawa na ako. Sawa na ako sana sa walang kabuluhang buhay na puro na lang digmaan yan sawa na ako dyan. Total, nakarami na rin ako nakarami na ako guys, kaya baliwala na sa akin yung batas. Di ko na iniisip yung batas kasi nakarami na ako so hindi inaasahang bagay, nakarami talaga ako Di ko na iniisip pa yung batas kasi holiday ng kalendaryo. Di ko na iniisip yung batas kasi holiday ng kalendaryo. Ganun talaga kasi proseso oo nga naman ganun talaga kasi yung proseso ano pang batas yung iisipin ko ganun talaga yung proseso. Pasalamat ako sa mga asawa ko kasi sinusuportahan nila ako hindi nila ako nagawang tiisin kahit nga ako naman halos araw-araw kong iniisip yung mga asawa ko kasi iniisip ko rin sila tsaka halos araw-araw kaming inaatake dito napakaraming beses na akong inatake guys. Kadalasan nila kaming atakihin dito para patayin mga gabi, midnight, gabi. Umatake yung mga killers mga gabi. Madalas yan alas 2 ng madaling araw niloloob nila kami I am under Baal's protection. Zeus, Baal. Nahirapan sila sa akin protektado ako ni Zeus. Okay, ang topic natin bahay ko na to ang topic natin. Pagdating sa bahay ko, okay na ako sa ganitong bahay. So, totoosin lang, chief engineer yung daddy ko, Seaman International ganitong bahay, biskwit lang yan si daddy ko. Seaman, chief engineer, international, farmer, businessman. Tingnan nyo yung ginawa ng daddy ko sa akin. Ito na yung sitwasyon ko. Pero sa totoo lang, biskwit lang to sa kanya kasi sa laki ng sahod niya. Pero hindi na ako nagreklamo, di ko na pinaglaban yung karapatan ko sa daddy ko kasi tinutulungan naman niya yung mga kamag-anak niya, pamilya niya Lahat ng pamangkin niya, mga tito ko, lahat ng pamangkin niya pinaaral ko. Bliskad. Lahat ng pamangkin ng daddy ko pinaaral niya. Lahat ng pamangkin ng daddy ko pinaaral niya. Lahat ng mga kapatid niya tinulungan niya. Nagkamali ako. May nahirapan ko sa Tagalog. Bisaya ako guys, Aklanon Nahirapan din ako mag-Tagalog.
Aklanon ako. Bisaya. Nahirapan na magtagalog eh. Ay, pagdating sa daddy ko, masipag yun. Lahat ng pamangkin niya, pinaaral niya. Lahat ng mga pamilya niya, kapatid niya, tinulungan niya. Ay, supportive kasi yung daddy ko ay runner ng pamilya namin yan ay yun talaga yung inaasahan sa ngayon ay isa yun sa mga inaasahan sa ngayon ay runner ng pamilya namin yung daddy ko ay, siya lang kasi may mataas na trabaho sa amin ay matulungin naman yung daddy ko ay marami namang nagpapasalamat ay kaya nga nung pinatay nila yung daddy ko nang gagalaiti talaga ako kasi binaboy nila tsaka hindi ko talaga nagawang tiisin yung daddy ko ay yun kasi yung nagtrabaho nagpalamon sa amin nagpakain sa amin tsaka syempre mabait yung daddy ko sa akin tsaka sa kapatid ko ay hindi ko nagawang tiisin yung parents ko kahit si Kalo si Kristo Jesus Christ hindi ko nagawang tiisin pinagdigma ko ay si Sia si Mother China buhay pa ay di ko alam kung anong mangyayari pag mamatay si Mother China eh. Di ko alam kung mabubuhay pa ba siya eh. Di ko alam eh. Kaya nga galit ako sa Briones kasi sa Briones Elementary School kasi nagkandalit-litsi kami eh. Pagdating sa bahay ko guys, okay naman eh. Pinagawan ko ng extension yung bahay ko guys. Yung sa terrace noon, tsaka dito sa left side ay kalahati ng bahay ko yung dinagdag sa bahay ko nung pinagawa ko extension. Gumastos akong 300,000 pesos. Gumastos akong 300,000 pesos sa pagpapagawa ng extension ay pinag-ipunan ko ng 5 years ay pinag-ipunan ng 5 years yung 300,000 pesos wala, ubos na yun, kalahati ng extension ng bahay ko ay yung naging extension ng bahay ko, kalahati ng bahay ko lumaki na, kasya na yung 20 persons, 20 katao, 4 yung kama, malawak na yung bahay ko. Ay pagdating ng daddy ko, pakiusapan ko siya na paggawan ako ng extension ng bahay ko na dun sa may right side, sa may pigiri banda kasi basta paggawa pa ako ng extension doon ay para kung mag-asawa ko, dalawa agad asawahin ko. Yung prospect ko pala ngayong asawahin si Sarah, si Jenny, pero parang ayaw naman yata nila ay hanap na lang iba, depende ay sa mga kaibigan ko kaya kamusta na si Dari Bilat mayaman na eh tsaka si Kuya Jerome mayaman na rin Nong Nel mayaman na rin si Nong Alex mayaman na rin mga masipag kasi mga yan diskarte lang yan guys sino pa ba yumaman sa kaibigan ko JP mayaman na rin masipag yan siman yan guys ako puro pangalan title titulo wala namang pera sabi ko tangina labra po tol gablag ako yahipos ako puro pangalan title titulo wala namang pera
Ay, labra. Ako ay puro pangalan, title, titulo. Wala namang pera. Ay. Pangalan, title, titulo, wala namang pera. Iba talaga pag may pera ka kasi sa pagkain pa lang matitikman mo na lahat ng gusto mo. Ay, biruin niyo yan guys ah. Ako, minsan yung pagkain ko lumampas lang ng 300 pesos yung halaga. Nagsisisi na ako. Ganun ako kahirap. Kumbaga parang 300 pesos lang yung halaga ng pagkain ko na konsumo. Nangihinayang na ako. Ganun ako kahirap. Hindi ako binigyan ng luho ng daddy kong seaman, chief engineer, international farmer, businessman. Sa halagang 300 pesos na pagkain ay nahilak ba na parang nanghinayang na yan o sabi 300 pesos tara yung corn beef na na holiday o di ka pure foods 300 pesos di tara kamahal ta kamahal ang mahal ng 300 pesos. At least busog, masarap, malinamnam. Isa sa Argentina na corn beef na tig 45 nga. Marami mata kay pure foods ay malasa-lasa mata. Yun nga yung problema sa daddy ko, madamot. Pag gumastos sa kamag-anak niya, sa pamilya niya, galante, kahit 100,000, 500,000, 1 million. Oo, labag sa kalooban niya kasi malaking pera yan, pero inahayaan na lang niya kasi kamag-anak niya o di pamilya niya. Tapos samantalang sa akin, ulam ko na worth 300 pesos, galit na siya. Galit na yung daddy ko kasi ang mahal ng pagkain mo. Inaala nito yun. Ay, palibasa ng mga sisikalo na to. Isa rin sa mapabigat Nagbulakbol kasi yung kapatid ko wala ring narating Inaasahan ng pamilya Bata pa yung kapatid ko, sana matauhan siya, mag-aral ka. Pambira ka tol, may sakit ako tol. Huwag kang gumaya sa akin, may sakit ako. Pambira ka naman, mag-aral ka, putang ina mo dalawa na pamilya mo Pinagtitripan mo yung sarili mo, ginagawa mong yan Wala ka namang rason para hindi ka mag-aral Dapat may rason nga para mag-aral ka kasi dalawa na yung pamilya mo. Dalawa na anak mo, puro panganay. Palibasa kasi tamad ka, bulakbol yung pinag-iisip mo Dami mong rason, business. Wala nga tayong puhunan Mag-aral ka tol. Gaya ko sa akin, may sakit ako. Bata ka pa, pwede pa. Ngayon pa lang, naiiyak ka na kasi katulong labas mo Mag-aaral ka kasi. Mag-aaral ka. Tatawa ako sa'yo pag nakikita ko katulong na tupag mo So ngayon, masipag ka kasi may pera pa. Paano yan pag wala ng sweldo si nanay sa'yo? Yung katulong mo tol. Sinasabi ko talaga sa'yo yan Magsisisi ka kasi
Magsisisi ka kasi importante edukasyon eh. Kumihira naman kasi sa'yo, mga barkada mo na yan eh. Alam niya na yung Avenged Sevenfold, ba't mga paniki, A Little Piece of Heaven ay Global Power, Zeus, Baal, Mark of the Beast, Bible, Global Blackout, God. Pambihira ka naman tol eh. Ito, ang topic natin yung bahay ko ha. Haluan ko lang ng mga iba-ibang topic kasi medyo patuka lang ko, paantok na yan oh. Ay, ano, background natin sa vlog ko na to ay bahay ko. Ganito sa bahay ko, simple lang. Yan, ginawa yan ng daddy ko. Hangiran, tapos mga pantalon. Ito naman, hangiran, tapos mga damit. Ito pa, problema ng kapatid ko. Dalawa na pamilya niya, pero wala pa rin siya sariling bahay. Importante yung sariling bahay, tol. Kasi kung mag-away kayo ng asawa mo, kasi inuwi mo yan sa bahay, eh, madamay yung pamilya kasi siyempre away nyo yan eh. Madamay kami kasi maingay. Kagaya noon kay Abi na pag nag-away kayo, damay na lahat eh. Problema nyo kasi mag-asawa yan, huwag nyo kami damay. Palamunin lang naman kayo dito eh. Walang personalan tol kasi meron ko talagang mali. Yung mga pinagtripan mo dati, yung pinagpapakyuhan mo, tapos sa gasoline station, paggas ka 5, mapler ka pa, pasaway ka pa sa LTO, mga nabanggaan mo sa motor, mga nabali yung kamay, tapos yung mga atraso mo na sinanay lahat sumalo. Atraso mo kasi ito, yung mga pare, pinagpapakyuhan mo. Pumasok ko simbahan, patawa-tawa kayo. Ikaw kasi tal, may mali ka talaga eh. Yan sinasabi ko sa'yo, mag-aral ka. Kasi kung ano-ano natututunan mo sa mga kaibigan mo na wala namang mabuting dinudulot na ano na yan ngayon tol, kasi nagkandalitsi-litsi na tayong lahat. Ikaw yung sinisisi namin, tsaka ito pa, Kristo yung sasabihin ko sa'yo. Yung si Mother China na yan, dahil sa'yo yan. Kaya meron ka talagang atraso tol. Yan kasi sabi mag-aral, inuna pa yung barkada eh. Ikaw talaga kasi Kristo, Jesus Christ, Satan, ikaw talaga may kasalanan eh. Para kasi sa'yo biro lang lahat, pero ano ba kasi nire-rebel din mo kay daddy? Si daddy nagtatrabaho lang. Nagre-rebel di ka kay daddy na palamunin ka lang naman dito eh. Tsaka ikaw kasi may mali ka talaga sa pinaggagawa mo eh. Hindi kasi tama yung mga pinaggagawa mo tol. Nagre-rebel di ka kay daddy sa relo, sa orasan. Yun ba talaga? Relo? Sira ulo ka eh. Pinapaaral ka kasi ayaw mo mag-aral. Meron ka talagang atraso talaga. Meron kasi mali sa'yo na kami ngayon nahirapan kasi mga ginagawan mo ng atraso ay
mga relo yung pinagre-rebelde mo kay daddy. Matagal na yun kasi bata pa tayo nun eh. Tol, may anak ka na, 2. Puro panganay. Hanggang sa ngayon yung relo. 7 years old ka pa lang nun ah. Sus, Ginoo, babaw mo. Palibasa kasi ayaw mo mag-aral eh. Ginagawa mong rason yung relo. Mag-aral ka kasi para malaman mo yung katotohanan na pasalamat ka nga. Masipag yung daddy natin ah. Ikaw talaga, Kristo, yung may kasalanan eh. Ikaw yung may kasalanan kasi mas pinili mo yung barkada mo sa isa sa edukasyon eh. Alam mo namang bata pa lang ako, may sakit na ako. Gumaya ka sa akin, di nag-aral eh. Motor na yan ha. Binta mo na yung motor mo. Wala, sinishare ko lang sa inyo guys yung sa loobin ko sa kapatid ko kasi nagkandalitsi-litsi kasi pamilya namin dahil sa kanya eh. Siyempre, kailangan talaga sabihan ko siya eh. Napipirwish yun kasi yung pamilya eh. Ang dapat kasi kay Kalo, kasi 2 na yung panganay niyang anak, 2 na asawa niya, ay dapat kay Kalo na yan, may sarili ng bahay ay para may kanya-kanya na kami. Kagaya niya na ito guys, share sa inyo. Nung bago kinasal yung kabit ni Kalo, tapos siya ay ginubat kami at pamilya at daywang kaasawa. Pinuntahan kami ng pamilya ng mga ng asawa niya tsaka, ng una niyang napangasawa tsaka kabit niya eh. Ginubat kami, yung pinaputakan kami dito ng pamilya nila. Pinutakan yung inaway kami na yan oh. Ay sinana yung hinarap nila eh. Yan yung problema kay Kalo na sa asawa niya, 2 niyang asawa na sinana yung hinaharap niya eh. Sinana yung hinaharap niya sa 2 niyang asawa. Kakantat ka tapos ibabayaan mo na. Abo, binuntis mo kasi, ba't mo binuntis? Pwede mo namang kantatin, ba't binuntis mo talaga? Tapos pag ginubat tayo ng pamilya na yun, 2 mong naanak na yan, sinana iharap mo. Problema sa ito, wala kang pinag-aralan. Tama lang yung masama ko yung malabas ko yung sa loobin ko sa ito kasi meron ko talagang mali. Pinapaaral ka kasi nun, ayaw mo. Graduate ka naman ng high school eh, pwede mo namang pagpatuloy yung college na yan. 4 na taon lang yan, may allowance ka pa, makaipon ka pa, tapos trabaho na. Ayaw mo naman eh. Katulong inaatupag mo, sinasayang mo buhay mo. Imbis na kumuha tayong katulong na mautusan na maayos, eh, ikaw to nagkukusa na magkatulong para hindi ka mag-aral. Eh, balimbing ka rin tala eh. Sinisira mo yung kinabukasan mo tol, sinasabi ko sa iyo na ngayon pa lang tol, nahirapan na tayo kasi sa away ni nanay tsaka ni daddy. Siyempre gigipitin ni daddy si nanay sa pera eh. Nag-aaway-away na tayo. Lalo pa yan sa huli pag naghiwalay na sila na mapuno na talaga sila sa atin na eh syempre baka tatluhan mo pa yung asawa mo eh.
may barkada kasi sulsulong sulsul sa'yo, ba tatluhan mo pa yung asawa mo, kaya mahirap talaga yan. Hindi na kasi biro yan, Muslim ka na kung ganyan. Ay naku tol. Tsaka itong bahay ko na to guys, kalapit lang to ng bahay namin ng nanay tsaka ng daddy malapit ng bahay ng nanay at daddy dito. Ang aso ko dito sa bahay ko, dalawa, si Labra at si Potol. Tapos yung aso dun sa kabila, si Aisin. Nung oras na, alauna ng ating gabi. Okay na guys kung ano-ano na nasabi ko na, pati yung family problems ay sinasabi ko na maayos din lahat ng problema ng family problems namin na to. Kung ayusin ng nanay daddy ko, wala kasi kaming family meeting, kaya hindi kami nagpa-family meeting kasi ayaw naman nila. Parang ako pa yung may kasalanan kasi ako nga yung naperwisyo. Ayaw nila mag-family meeting para maayos yung problema, kaya lumapit na ako sa mga sundalo, army, militar, tsaka sa one world government, tsaka sa Soviet Union, USSR, Army Communist, Philippine Army, US Army, Chinese Remnant, White Army, PNP, FBI, lahat na nilapitan ko, pati presidential text ng Russia, presidential text ng Philippines, Gregorian, Vikings, marami na nilapitan ko para maayos yung lahat ng kaguluhan pero sa tingin ko, in the end, World War III, digma ang pangkalatan.